aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Ay, dito po natatapos ang unang pag-awit natin. Wala nang iba, ikaw ang tunay na Diyos. Tayo po'y muling magbabasa ng salita ng Diyos. Ang babasahin ko po ito'y nauugnay tungkol sa mayaman o mahirap. Tayo po'y magkakaroon ng muling pagsusuri. Suriin po natin itong babasahin ko kung ito ba'y nauugnay sa buhay natin. Lagyan lang po natin ng music. And all my days I've been held in your hand.
till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I have I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I have Ang babasahin ko po sa aklat ng Lucas, of the goodness of God. Kabanata 12, talata 13 hanggang 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom? Tagapaghati ng mana ninyo. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talimhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang, kumain. Uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangad, sa gabi ring ito, babawiin ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilangan mo? Para sa iyong sarili? Ganyan ang sasabitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang ganda ng salita ng Diyos, dinaan sa talimhaga. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the Magbibigyan po natin ito ng konting paliwanag doon sa aking binasa
Kay na bahalang mag-intindi o umunawa o bigyan ng kahulugan ang aking babasahin. Sinabi nga sa Lucas 12, at sinabi niya, ito yung bibigyan ko ng paliwanag, itong verse na ito. Yung Lucas, Kabanata 12, talata 15. At sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Pinapaalala nito ang tunay na kagalakan ay hindi nakabatay sa material na kayamanan o mga bagay na pag-aari nating, kundi sa ating relasyon sa Diyos at sa pagkakaroon ng tamang panahon. Meron akong quotation dito, mga konting katanungan. Pero bibigyan po natin ng mga sagot yan. Ito yung mga tanong na aking inihanda. Masaya ka ba? Masaya ka pa ba? Paano saya ang nararanasan mo? Question mark. Dahil sa pamilya mo o dahil mayaman ka, malakas ka, may negosyo ka, at may magarang kang buhay? Unang tanong, ito ang mga katanungan na iiwanan ko sa inyo at inyong pag-isipan. Kaya ka lang masaya dahil sa mga material na mga ito. Paano kung mawala ang lahat ng bagay na meron pa? Atin pong bibigyan ng paliwanag na nanggaling po sa Biblia. Ipinapaalala nito ang tunay na kagalakan ay hindi nakabatay sa material na kayamanan o mga bagay na pag-aari natin, kundi sa ating relasyon sa Diyos at sa pagkakaroon ng tamang pananaw. Pinapaalala nito na ang tunay na kagalakan ay hindi nakabatay sa material na kayamanan o mga bagay na pag-aari natin, kundi sa ating relasyon sa Diyos at pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay. Narito ang isang masusing paliwanag at pagninilay sa Lucas. Sa Lucas, talata 12, binibigyan tayo ni Jesus ng babala laban sa kasakiman o pagiging sakim sa mga material na bagay. Ang kasakiman ay ang pagnanais na magkaroon ng higit pa kahit na tayo ay mayroon ng sapat sa ating modernong mundo. Madalas na sinusukat ng lipunan ang tagumpay at kaligayahan batay sa dami ng ating mga ari-arian. Mga bahay, kotse, pera at iba pa. Ngunit malinaw ang sinabi ni Jesus, ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. Sa halip, tinuturo ni Jesus
na ang tunay na kagalakan at kahulugan ng buhay ay hindi matatagpuan sa material na yaman. Ang mga bagay na ito ay pansamantala at hindi makapupuno sa ating espiritual na pangangailangan. Kapag masyado tayong nakatutok sa mga material na bagay, nawawala ang ating atensyon sa mga mas mahalagang bagay tulad ng relasyon sa Diyos, kapwa at ating tunay na layunin. Pag nilayan po natin ang lahat na nabigyan natin ng kahulugan, ang buhay ay isang biyaya mula sa Diyos. At ang kanyang layunin para sa atin ay higit pa sa pagkakaroon ng material na kasaganaan. Ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ay matatag at hindi nagbabago. Kahit anong sitwasyon ang ating kaharapin, kung ang ating kaligayahan ay nakasalalay sa mga bagay ng mundong ito, madali tayong mabibigo dahil ang mga ito ay nawawala, nasisira, o hindi sapat upang magbigay ng pangmatagalang kagalakan. At tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagiging kontento at pagkilala sa sapat na ang Diyos sa ating buhay. Kapag tinanggap natin na si Kristo ang nagbibigay tunay na kahulugan at kaligayahan sa ating buhay, tayo ay nagiging malaya mula sa kasakiman at pagkabahala sa material na bagay. Sa halip, nagiging bukas ang ating mga puso sa pagbabahagi, sa pagmamahal sa kapwa, at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tanungin natin ang ating sarili, saan ko binabasi ang aking kagalakan? Sa mga bagay na kagalak, sa mga bagay na tinatangkilik ko, o sa relasyon ko sa Diyos? Naway palagi nating isaisip at isapuso na ang tunay na kagalakan ay hindi matatagpuan sa kasaganahan ng material na bagay, kundi sa kasaganahan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Naway makatulong po ang pagninilay na ito sa paglalakbay natin sa ating pananampalataya. Dito po natatapos ang mga bagay na aking binasa na siyang hinanap ni research para magkatagni-tagni, magkadugtong-dugtong ang bawat kataga na aking sasabihin. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binibigyan niya ako ng guide para gawin ko ang mga bagay na ito. Lagi ko po sinasabi sa inyo, ang ating babasahin ay batay sa Biblia. Ang ating sasabihin ay nababatay sa Biblia. Lagi ko rin po sinasabi na ugaliin natin magbasa ng Biblia. Punuin natin ang ating mga puso't isipan sa salita ng Diyos. Kasi ang Diyos lang ang siyang makakatulong sa atin, wala nang iba. Makamtan mo man ang lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak sa impyerno.
Kanina lang, nag-usap ang Diyos sa akin. Ako'y napaiyak. Ang Diyos ay nag-a-update sa espiritu ko. Sabi ko sa Kanya, Ama, may nilatag ako sa iyo. May sinangguni ako sa iyo. Ikaw na lang ang mag-o-honor kung alin yung karapat-dapat na gawin ko at ituloy ko. Hindi naman ako pwede, Ama, na hindi ako maghanap buhay. Saan ko kukunin yung aking mga pangangailangan? Yung pambayad ko, buwan-buwan. Iniyak ko yun sa Diyos. Kasi sinabi ko sa Kanya, tulungan mo ko. Hindi ko pwede pagsabayin ang paglilingkod at ang negosyo. Although pwede, kaya lang mawawala yung focus ko. Kaya hinihingi ko kay Lord, bigyan niya ako ng hanap buhay na mapaglilingkuran ko siya, na siya pa rin ang number 1 na magagawa ko para sa Kanya. Kakailanganin ko lang, Ama, ang katugunan mo. Sa mga nilatag ko, kayo ang pipili para sa akin. Kasi ayoko dumating ang araw na dahil sa sobrang negosyo, dami ng negosyo, ako'y muling napawalay na naman sa iyo. Kaya, yun ang dalangin ko kanina. Kinausap ko siya. Yung pinaramdam niya sa akin, sinagot ko. Kaya Lord, naway pagpalain mo ang lahat ng mga taong nakikinig ng salita mo na aking pinapahayag. Dalangin ko po, Ama, na pagarian mo ang bawat puso namin. Pagningasin mo sa aming mga puso ang pagmamahal at pag-ibig na inihingi mo sa amin. Huwag hayaan mo, Ama, na magtingas kugon ang aming uumpisahan, kundi manatili hanggang sa dulo ang mga bagay na ibibigay mo sa aming ministry. Hindi mo hinahangad, Ama, na maging masyadong magaling, kundi ang hinahangad mo, Ama, yung magamit ang aming mga buhay. Ama, sa araw-araw na aking panalangin, tulungan mo kami at wag mo kami pababayaan. Lagi ko pong idinadalangin sa inyo, Ama, pagpalain mo ang lahat ng mapapasahan ko at makakapakinig ng bidyong ito. Pumasok po kayo sa kanilang mga puso. Iparamdam mo, Lord, ang katulad ng pinaramdam mo sa akin kanina. Maraming salamat, Ama, sa maiksing pahayag nito na ibinigay mo sa akin. Hindi ko magagawa ito, Ama, kung walang guide ng banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Maraming salamat. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. There's just one thing that I want to say.